Paano po naging bullish ang ideya na mas maraming XRP ang inilalabas ni Ripple? Yan mga ka-crypto, may isa pong ideya ngayon na taliwas po sa nakasanayan nating paniniwala. Sabi po ng XRP enthusiast na si BD, habang mas maraming XRP daw ang inilalabas ni Ripple sa market, mas may chance raw na tumaas ang long-term price ni XRP. Sa unang dinig, parang baliktad ito. Dahil po sa basic economics, mas maraming supply, mas mababang presyo. Pero dito nagiging interesting ang usapan. Ang punto po ni BD, hindi raw supply lang ang dapat tingnan, kundi kung paano po ginagamit ang supply. Para sa kanya, ang distribution ay hindi kaaway ng presyo, kundi posibleng foundation ng adoption. At kapag may adoption, may demand. At kapag may demand, dito po nagsisimula ang tunay na value. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang core statement dito ni BD tungkol sa distribution at saka escrow? Diretso po ang position ni BD. Kapag mas kumalat ang XRP sa market, imbis na nakaipon lang sa escrow ni Ripple, mas nagiging healthy raw ang ecosystem. At ang tanong ay bakit? Dahil ang asset na ginagamit mas may saysay kaysa asset na nakaimbak lamang. Ang pagbawas po ng escrow balance para sa kanya ay hindi lang simpleng pag-release ng tokens. Ito ay paglipat ng control mula sa iisang entity papunta sa mas malawak na market participants. Kapag mas pantay ang distribution, mas nagiging organic ang price discovery. Hindi kontrolado ng iisang bulsa, kundi ng aktwal na paggamit. Ngayon ay paano po konektado ang distribution sa tunay na utility ni XRP? Yan, dito po pumapasok ang pinakamahalagang aspeto. At yan po ay ang utility. Sabi po ni BD, kung ang bagong labas na XRP ay napupunta sa institutional liquidity, cross-border payments, at settlement flows, nagkakaroon po ito ng recurring demand. Hindi ito one-time buy. Ito ay paulit-ulit na paggamit. Kapag ginagamit si XRP bilang tulay ng value, kailangan niyang hawakan, ipasa at i-recycle sa system. Sa ganitong setup, ang supply ay hindi po basta bumabagsak sa market, kundi umiikot sa loob ng ecosystem. At kapag umiikot po ang value, mas tumitibay ang dahilan kung bakit kailangan si XRP. Bakit po ba mahalaga ang liquidity sa pagtaas ng presyo? Yan, maraming retail traders ang takot sa salitang liquidity. Pero para po sa mga institutions, ito ang buhay ng market. Kapag mas maraming XRP ang available, mas nagiging efficient ang transaction. Mas kaunting slippage, mas predictable po ang settlement. Mas madaling i-integrate ng mga enterprise at saka financial platforms. At kapag mas maraming platforms ang gumagamit, mas tumataas po ang baseline demand. Hindi po hype demand, hindi FOMO, kundi operational demand. Ito po ang uri ng demand na hindi basta nawawala kapag bearish ang market. Ito ang demand na bumubuo ng floor sa presyo. Ano naman po ang papel ng escrow reduction sa market confidence? Isa pang punto ni BD ay ang psychological effect ng bumababang escrow. Kahit alam po ng market ang schedule ng release, iba pa rin ang pakiramdam kapag nakikita mong lumiit ang natitirang reserve. Para po sa ilang mga investors, ito ay senyales na mas kaunti po ang future selling pressure. Hindi po ito guarantee ng pump, pero ito ay confidence booster. Kapag ang market ay mas kampante sa long-term issuance, mas handa itong mag-hold. At kapag mas handang mag-hold ang mga participants, mas nababawasan ang violent
sell-off. Ano naman po ang ibig sabihin ng velocity sa kontekstong ito? Yan, binanggit din ni VBD ang salitang velocity. Pero malinaw tayo rito. Ang mabilis po na galaw ng asset ay hindi automatic na bullish. Pwedeng speculative lamang ito. Pwedeng short-term trading. Para maging positibo ang velocity, kailangan itong nakaangkla sa tunay na transaction. Mga bayad, mga settlement, mga liquidity requirements. Kapag si XRP ay gumagalaw dahil may trabaho siyang ginagawa, hindi dahil pinapaikot lang ng mga traders. Dito nagiging constructive ang epekto nito sa presyo. Ngayon ay kailan po nagiging valid ang argument ni BD at kailan po hindi. Malagang linawin natin ito. Ang ideya ni BD ay technically possible, pero hindi po automatic. Hindi lahat ng distribution ay bullish. Kung sa XRP ay ilalabas tapos ibinenta lang, walang gamit, walang adoption, babagsak po talaga ang presyo. Pero kung ang distribution ay sinasabayan ng usage, integration at saka demand growth, dito po nagbabago ang dynamics. Supply-driven market ay nagiging utility-driven market. At sa ganitong kondisyon lang, gumagana ang thesis ni BD. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, malinaw po ang mensahe rito. Hindi po sapat na bantayan lang kung ilan ang XRP sa escrow. Mas mahalaga kung saan po ito napupunta, kanino ginagamit at bakit ito kailangan. Ang mas maraming XRP sa sirkulasyon ay pwede pong maging pabigat o gasolina. Ang magdidesisyon po ay ang adoption. Kung magpapatuloy po ang real-world usage, institutional liquidity at saka ecosystem growth, posibleng tama rito si BD. Mas maraming galaw si Ripple, mas may tsansa sa XRP na umangat sa long term. Hindi po mabilis, hindi hype, pero matibay. Kaya ito po yung aktual na sinabi ni BD dito. I am going to say this and it might give you cognitive dissonance. The more XRP Ripple sells into the market, the higher the XRP price will be in the long term. In other words, the less XRP Ripple has in escrow, the higher the price of XRP. The reason is simple. Yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.